Si Minjung, sa edad na 50, ay naninirahan sa isang apartment sa tiga palapag ng 1.5 palapag na gusali ng housing project. Nag-iisa matapos ang 1 taon ng diborsyo. Ginising siya ang alas 4 ng madaling araw, pinakmamasdan ang kisame, ang dingding, ang orasan, hanggang sa bumangon at lumabas, dahil hindi makatulog, ang paglalakat lamang ang magagawa niya. Kahit mayo na, maginaw pa rin ang madaling araw. Isuot ang manipis na jacket at lumabas sa eskinita kung saan mahaba ang ilaw poste sa kanyang paanan. Hindi niya kailanman naramdaman na nag-isa sa paglalakat sa walang taong eskinita, mas komportable siya sa oras na walang tao. 30 taon siyang nabuhay na nakatingin sa muhang kanyang asawa, kaya ang pagiging mag-isa ay hindi naman masama. Ngunit, ang problema ay ang kanyang tuhod. Degenerative arthritis. Sabi ang doktor, 3 taon na siyang umiinom ng gamot. Nungit sa lamig ng umaga, ang kanyang mga kasukasuan ay nagiging matigas. Nang araw na iyon, sa isang pababa sa dulong eskinita, naramdaman niya ang isang biglang pagyuko ng kanyang kaliwang tuhod. Sa isang iglap, sumalampak siya pasulong at sumuporta sa kanyang mga kamay sa sahig. Ang kanyang palad ay magasgas sa sementadong kalsada at sumasakit, at ang kanyang tuhod ay umakyat ang matinding sakit. Doon, narinig niya ang tunog ng pag-akyat ng shutter. Ang tunog ng metal na umiikot. Sa ilalim ng isang kupas na karatula ng hardware sa dulo ng eskinita, isang lalaki ang nakangat ng shutter. Matangkat siya at malapat ang balikat. Ngunit likot lamang ang nakikita kaya hindi makita ang kanyang mukha. Lumingon siya. Ang kanyang muka ay sunog, ang kanyang mga mata ay maliit, at ang kanyang mga kamay ay napakalaki. Nakasuot ng guwantes na pangtrabaho, huminto siya sandali at lumakat palapit. Ayos ka lang po ba? Ang kanyang boses ay mababa at maikli. Tinulungan niya akong tumayo, ngunit ang kanyang pahawak sa aking braso ay hindi pantay ang lakas. Damang-dama na sinusubukan niyang huwak masyadong mahigpit o masyadong maluwag. Nang makatayo ako, lumayo siyang kalahating hakbang, na parang hindi dapat lumapit. Masama po ba ang tuhod ninyo? Tumango ako, at pumasok siya sa tindahan. Ilang sandali, lumabas siya na may dalang 2 patch sa isang bag, at inilagay ito sa isang lumang mesa sa harap ng tindahan sa halip na ibigay ito sa akin. Ikabit ninyo po. Malamig po ang tuhod sa madaling araw. At pumasok ulit sa tindahan. Hindi ako nakaroon ng pagkakataong magpasalamat. Kinuha ko ang bag na nakalagay sa mesa. At may isang mesa sa pagitan ng kanyang kamay, at ng aking kamay. Ano ang tawag doon? Parang sadyang lumikha siya ng distansya. Na para bang ayaw niyang hawakan ang kamay ng isang babae. Noong panahong iyon, inakala ko lang na siya ay isang taong tahimik. Pag-uwi ko, habang kinakabit ko ang patch sa aking tuhod, may isang maliit na piraso ang papel sa loob ng bag. Nakasulat sa baluktot na sulat kamay gamit ang ballpen. Kung masama ang tuhod ninyo, dahan-dahan lang po ang paglalakat sa madaling araw. Nangingini ang sulat. Isang taong nangingini ang kamay habang sumusulat. Isang taong hindi makatingin sa mata habang nag-abot ng patch, nalaman ko sa huli. Ang kanyang pangalan ay Bong, 49. Isang bachelor na may tindahan ng hardware sa eskinita. At mula ng araw na iyon, nagsimulang magbago ang kahulugan ng aking paglalakad sa madaling araw. Kinabukasan, nagising ulit akong alas 5:30 nga madaling araw. Hindi dahil hindi ako makatulog, kundi dahil gusto kong malaman kung maririnig ko ang tunog ng pag-akyat ng shutter sa oras na iyon. Nang lumabas ako sa eskinita na nakasuot ng jacket, nakabukas na ang shutter. Si Bong ay nagayos ng makagamitan sa loob ng tindahan. Nang dumaan ako sa harap ng tindahan, bahagya siyang tumango at yumuko ulit. Iyon lang. Ganun ang nangyari sa loob ng ilang araw. Sa alas 5:30 nga madaling araw, nakabukas ang shutter, at dumaan ako sa harap nito at lumakat sa eskinita.
Si Bong ay palaging tumatango lang at hindi nagsasalita, tumango lang din ako at dumaan. Iyon lang ang aming pagitan. Iyon ang ikalimang madaling araw. Ang hangin ay napakalamig ng araw na iyon. Habang naglalakad ako sa eskinita, matigas ang aking tuhod kaya huminto ako sandali sa harap ng tindahan. Habang minamasahe ko ang aking tuhod, may narinig akong yapak sa loob ng tindahan. Lumabas si Bong hanggang sa harap ng shutter. Hawak niya ang isang paper cup sa kanyang kamay, at pagkatapos akong tignan, nag-atubili siya ngang matagal at nagsalita. Oh, malamig po. Gusto niyo po bang uminom ngang sa asalup? Hindi ko alam kung ilang araw niya pinag-isipan ang isang iyon. Nakita kong lumunok ang kanyang lalamunan, at ang kanyang tainga ay namumula. Ang kamay na nakaturo sa loob ng tindahan ay bahagyang nanginginig. Opo, salamat. Nang sumagot ako, lumayo si Bong ngang kalahating hakbang at pinadaan ako. Sa loob, sa isang maliit na mesa sa tabi ng workbench, may isang pitzel ngang salabat, gingerti, na nakalagay. Ang salabat na ibinuhos sa paper cup ay mainit. Hindi masyadong mainit o maligamgam, sakto lang sa tamang temperatura. Si Bong ay nakatayo sa kabilang bahaging mesa, pinaglalaruan lang ang kanyang sariling tasa. Hindi siya makatingin sa mata. Para siyang isang taong hindi kailanman nakpasok ngang babay sa kanyang tindahan. Masarap ang salabat, sabi ko, at bahagya siyang tumango at mahinang nagsalita. Kung gusto mo, iyon lang ang kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ang maikling tatlong salita na iyon ay nangangahulugang okay o maaari ka pa ring bumalik, ngunit ang eskinita pabalik sa bahay ay hindi nagaanong madilim. Sa loob ng 30 taon, nahanda ako nga almusal at nahintay, ngunit hindi man lang ako nakarinig ng salamat. Ngunit ang taong ito ay sinasabi ang lahat sa pag-abot lamang ng isang tasangang salabat. Mula noon, araw-araw na. Sa alas 5:30 ng madaling araw, nakabukas ang shutter, at kapag dumaan ako sa harap ng tindahan, iniabot ni Bong ang isang paper cup. Makalipas ang ilang araw, inihahanda na niya ito bago pa man ako dumating. Ngunit hindi niya kailanman tinanong ang aking pangalan, at hindi ko rin binanggit ang kanyang pangalan. Ang kung gusto mo at salamat lamang ang aming pagitan. Makalipas ang halos 10 araw, sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako ng diretso. Nang umiinom ako ngang salabat at lumingon ako. Nagsimula siya, huminto, at kinamot ang kanyang batok gamit ang kanyang malaking kamay. Kung kailangan niyo pang page, marami sa tindahan. At dali-dali siyang lumingon at pumasok sa tindahan. Nakakatawa lang nun kung bakit maraming page ang isang may-aring hardware store. Nalaman ko sa huli, ang kanyang gawingang palaging pakbilingang patch habang nag-alaga ngang kanyang ina na nag-isa ay nanatili kahit namatay na ang kanyang ina. Anong kwento mayroon ang taong ito? Bakit siya nag-isa sa edad na 49? Bakit niya iniwasan na hawakan ang kamay ng isang babae? Ang pagkausyoso na iyon ay nagsimulang gisingin ako ng mas malalim kaysa sa insomnia. Ganun ang nangyari sa halos 2 linggo. Ang paglalakad sa madaling araw ay naging gawi. Hindi, sa totoo lang, hindi ito gawi, kundi paghihintay. Sa alas 5:30, nakabukas ang shutter, may salabat sa mesa, at maririnig ang maikling salita niya. Iyon ang naging dahilan upang simulan ang araw. Si Bong ay hindi pa rin direktang humahawak sa aking kamay. Ang salabat ay sa mesa, ang patch ay sa mesa. Kung minsan, kapag yumuko ako at nagsasabing salamat, lumalayo siyang kalahating hakbang at tumatango lamang. Na parabang isang taong gumuhit ng isang hindi nakikitang linya at gumagalaw lamang sa loop nito. Ngunit may bahagyang pagbabago. Sa simula, ang sinasabi niya lang ay kung gusto mo, ngunit isang araw, naging malakas ang hangin ngayon, mag-ingat po kayo sa sipon, at sa ibang araw, kumusta po ang tuhod ninyo? Naramdaman ko na humahaba ang bawat pangungusap, at nakita ko rin kung gaano karaming lakas ng loop ang kailangan niya upang sabihin ang bawat pangungusap. Sa bawat pagsasalita niya,
Lumunok siya ng isang beses. Sa isang hapon habang nagpapatong ang mga araw na iyon, pumunta ako sa isang lokal na beauty salon. Ang Suhong Beauty Salon, na matatagpuan sa parehong lugar sa loob ng 30 taon sa aming kapitbahayan. Ang maletrangang karatula ay bahagyang kupas, ngunit lahat ng matatanda sa kapitbahayan ay doon nagpapagupit. Si Manang Sunoke, na 12 taon na mas matanda sa akin, ay isang taong may magaspang na bibig ngunit may mainit na puso. Siya ang unang nakipag-usap sa akin nang bumalik ako sa kapitbahayan matapos ang diborsyo. Habang nagpapaperm, nagtanong ako nang walang iniisip. Manang, yung may-ari ngang hardware store sa dulo ngang eskinita? Bakit siya nag-isa? Huminto si Manang Sunoke sa pagsusuklay at tiningnan ako sa salamin. May komplikadong bagay na sumilay sa kanyang nga mata. Iho, Minjung, kung alam mo lang ang kwento niya, hindi mo magtatanong ng ganyan. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Manang. Namatay ang ama ni Bong nang siya ay 20 taong gulang, at ang kanyang ina ay na-stroke dahil sa gulat, shock, half-paralyzed. Hindi siya makapagsalita ng maayos at hindi makahawak ng kutsara. Ang isang 20 taong gulang na anak ay nag-iisa na nagalaga sa kanyang ina. Wala siyang kapatid at walang tumutulong na kamag-anak. Ganun ang kanyang buhay sa loob na 16 taon. Sa alas 5:30 madaling araw, gumigising siya upang bantayan ang oras ng gamot ng kanyang ina. At sa gabi, pinalitan niya ang diapers. Nakaroon ba siyang oras para sa romansa o magkaibigan? Bumaba ang boses ni Manang Sunoke. Namatay ang kanyang ina nung nakaraang taksibol. At mula nun, hindi na siya lumabas ngang tindahan ng isang hakbang. Napakabigat ngang aking puso sa mga salitang iyon. Isang taong nabuhay lamang sa loob ng shutter. Isang taong nagbantay sa kanyang ina sa loob ng 16 taon at hindi makalabas sa lugar na iyon kahit namatay na ang kanyang ina. Doon ko nalaman na ang pag-aangat ng shutter sa alas 5:30 ay isang bakas ng oras ng gamot ng kanyang ina. Kung bakit iniwasan niya na hawakan ang kamay ng isang babay, kung bakit siya lumalayo ng kalahating hakbang, hindi ko pa alam ang lahat, ngunit isang bagay ang naging malinaw. Ang taong ito ay hindi tahimik, kundi naninibago, awkward. Hindi siya nakaroon ng pakakataong matuto kung paano lumapit sa mga tao. Habang papalabas ako sa beauty salon, kakaiba ang bigat na aking puso. Hindi ito awa. Sa halip, naisip ko ang oras na ginugol ko sa aking asawa sa loob na 30 taon. 30 taon akong naglaan ng sarili sa isang tao. Ngunit ang nakuha ko ay isang abiso ng pagtataksil at mga papeles ng diborsyo. At ang taong ito ay naglaan ng 16 taon sa kanyang ina. Ngunit ang nakuha niya ay isang walang laman na tindahan at pakain na kinakain ng mag-isa. Pareho kaming mga taong nagbigay ng lahat at naiwang walang laman. Kinagabihan, tumawag ang aking anak na si Jasmine. Ma, saan ka pumupunta tuwing madaling araw? Nagulat ako sa biglang tanong at sumagot, naglalakad. Dahil sa tuhod ko, nagiging matalim ang boses ni Jasmine. Tumawag si Papa. Sabi niya nakikita ka raw tuwing madaling araw sa harap ng hardware store. Ma, hindi pa nga isang taon ang nakalipas mula nang maghiwalay kayo. Biglang bumaksak ang aking puso. Paano kaya ako tinitingnan ng mataw sa kapitbahayan? Isang 50 anyos na diborsyada na umiinom ngang salabat sa harap ngang tindahan ngang isang lalaki tuwing madaling araw. Malinaw na kung anong sismis ang magiging iyon. Jasmine, ano ba naman ang gagawin ni Mama? Nagpapahinga lang ako sa paglalakad. Ang saglit na iyon ay araw-araw. Ma, ang boses ni Jasmine ay puno ngang pag-alala at galit. Nakita ngang batang ito kung paano ako gumuho nang maghiwalay kami. Kaya, ang ideya lamang na lumapit ako sa isang lalaki ulit ay nakakatakot sa kanya. Pagkatapos ng tawa, matagal akong umupo sa harap ng mesa. Isang tasa lang ang salabat, ngunit bakit napakabigat sa puso? Hindi pa nga isang taon ang nakalipas mula ng maghiwalay, at sa harap pang tindahan ng isang taong 9 na taon na mas bata.
Iyon ang iniisip ko. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Hindi naman siya nagsabi ngahit ano sa akin, at hindi man lang ako hinawakan, ngunit bakit ako nanginig sa isang tawag mula sa aking anak gayong ang salabat lang ang aming pagitan? Nang gabing iyon, hindi talaga ako makatulog. Kinabukasan, matagal akong nagbiling-biling sa kama. Alas 5 na, ngunit hindi ako makabangon. Kung lalabas ako, malalaman kaya ulit ni Jasmine? Magbubulungan kaya ang mga tao sa kapitbahayan? Ang mga inisip na iyon ay pumigil sa akin. Sa huli, hindi ko nasuot ang aking jacket at tumayo sa tabing bintana. Sa pagitan ng kurtina, nakikita ang eskinita. Sa alas 5:30 madaling araw, mahina kong narinig ang tunog ng pag-akyat ng shutter. Si Bong ay nakatayo sa harap, isinasara ang mesa, at ibinuhos niya ang salabat sa isang paper cup, inilagay ito sa mesa, at tumingin sa dulonge. Eskinita. Sa direksyon kung saan ako darating. Lumipas ang 5 minuto, hindi gumalaw si Bong. Lumipas ang 10 minuto, malamang na nawala na ang usok sa salabat. Tiningnan ni Bong ang tasa, uminom ng isang lagok, at tumingin ulit sa dulo ng eskinita. Pakalipas ng halos 20 minuto, dahan-dahang lumiko si Bong at pumasok sa tindahan. Parang sa araw-araw ay ganito ang ginagawa niya. Sa 3 araw na hindi ako dumating, araw-araw ba siyang naghihintay sa lugar na iyon sa madaling araw? Naghahanda ng salabat at tinitingnan ang dulong ng eskinita, at kung walang dumating, mag-isa niya itong inaayos? Ang taong sinabing hindi lumalabas ng tindahan ng isang hakbang matapos mawala ang kanyang ina ay araw-araw na nakatayo sa harap. Nang naisip ko ang eksena na iyon, uminit ang loop ng aking lalamunan. Isang taong umiinom lang sa labat. Ngunit kung hindi siya dumating, umupo lang siya ng walang magawa? O sadyang guni-guni ko lang? Nong panahong iyon, wala akong katiyakan. Maaring siya ay isang mabait na kapitbahay na nagbibigay ng salabat sa makapitbahay. Ngunit ang dulong aking daliri na nakahawak sa kurtina ay namutla. Kamay itong isang taong gustong lumabas ngunit hindi makalabas. Kinabukasan, at sa susunod na araw, hindi pa rin ako nakalabas. Nang ikatlong gabi, may tumunog na doorbell. Binuksan ko ang pinto, at walang tao. May isang plastic bag na nakalagay sa aking paanan. Sa loob ay 4 na patch, walang memo. Nalaman ko sa huli mula kay Manang Sun okay. Dumating si Bong sa beauty salon at nagtanong, alam niyo po ba kung saan nakatira ang customer na iyon? Nang tanungin ni Manang kung bakit, naatubili siya nga matagal at sinabing gusto niyang magbigay ng patch. Ang taong sinabing hindi lumalabas eng tindahan eng isang hakbang ay nagtanong kay Manang Sun okay upang malaman ang address at umakyat sa ika-3 palapak. Dinig-dinig niya ang doorbell at dali-dali siyang bumaba na parang tumatakas. Nang naisip ko ang eksena na iyon, napatawa ako. Pagkalipas ngang 2 araw matapos matanggap ang patch, sa huli ay lumabas ako sa madaling araw. Ang tawag ni Jasmine ay nanatili sa aking isip, ngunit may mas malinaw. Ang likod ng taong nakita ko sa bintana sa loob ng 3 araw. Ang kamay na nahanda ngang salabat at tiningnan ang dulo ng eskinita. At mag-isa itong inayos nang walang dumating. Hindi ko iyon maaring balewalain. Alas 5:20 ngang madaling araw, isinuot ko ang aking jacket at lumabas. Pagpasok ko sa eskinita, nakabukas na ang shutter. May ilaw sa loob ng tindahan, at may paper cup sa mesa. May usok na umusok. Alam niya ang oras ng pagdating ko at inihanda niya ulit. Nang kinuha ko ang salabat at yuminom ng isang lagok, may narinig akong tunog ng pagbagsak ng kagamitan sa loob ng tindahan. Lumingon si Bong sa pinto at nang makita ako, huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Salo binigay 2 o 3 segundo, nakatayo siya ng walang imik, at pagkatapos, ay tumango at bumalik sa workbench. Iyon lang. Ngunit nang lumingon siya, nakita kong namumula ang kanyang tainga.
Hindi ko alam ang lahat ng kahulugan ng aking pagdating matapos ang 3 araw sa kanya, ngunit na kunwari akong hindi ko alam, natakot akong kumpirmahin. Kung kumpirmahin ko, makakaroon ng susunod. At kung makakaroon ng susunod, maari akong masaktan ulit. Ganon ulit ang nangyari tuwing madaling araw. Makalipas ang 5 araw, hindi umakyat ang shutter ng tindahan ni Bong kahit umaga na. Patay ang ilaw at hindi nakalabas ang mesa. Sa simula, inakala ko na masama ang kanyang pakiramdam. Araw-araw kong inaalala, ngunit wala akong dahilan upang puntahan siya. Kinabukasan, nang dumaan ako sa beauty salon ni Manang Sunoke, siya ang unang nagsalita. Minjung, bakit hindi ka lumalabas nitong maaraw na ito? Ayos lang ba yung may-ari ng hardware store? Ang boses ni Manang ay puno ngang pag-alala. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, bumuntong hininga si Manang. Kahapon ang anibersaryo ngang kamatayan ngang ina ni Bong. Ah, kaya pala. Isinara niya ang tindahan at ginugol ang isang araw. Isang taong mag-isa na nagdiriwang ngang anibersaryong kamatayan ng kanyang ina na inalagaan niya sa loob ng 12 taon. Naramdaman ko ang bigat sa aking puso sa pag-isip kung naghanda ba siyang handa. Ancestral rites. O nagtiis lang sa loob ng tindahan sa loob ng isang araw. Alinman sa dalawa, nag-isa siya. Pag-uwi ko, binuksan ko ang refrigerator. May gulaman seaweed. Hindi ba dapat mayroong kahit isang mangkok ng sinigang na gulaman seaweed soup kinabukasan pagkatapos ng anibersaryo ng kamatayan? Iyon ang una kong naisip. Kahit walang nakutos, kumilos ang aking nga kamay. Binabat ko ang gulaman, iginisa sa mantika, sesame oil, at nilagyan ng patis soy sauce, habang patuloy akong nag-iisip. Tama ba na ibigay ko ito? Hindi ba ako nagiging pakialamera? Ano kaya ang sasabihin ni Jasmine kung malalaman niya? Ngunit hindi ko may tatapon ang sabaw na naluto ko na. Dinala ko ang kaldero at lumakat sa eskinita. Alas 7 ng gabi, at kalahati na ang nakabukas na shutter ng tindahan. May mahinang ilaw na lumalabas. Plano kong iwan ito sa harap ng pinto. Bahagya akong umubo at lumingon. Ngunit sa ilalim ng shutter, nakita ko ang kanyang trabaho, work shoes. At umakyat ang shutter, nakatayo si Bong. Nakasuot siyang itim na kamiseta sa kanyang karaniwang damit pang trabaho, at ang kanyang nga mata ay namamaga. Umiyak ba siya o hindi nakatulog? Ito po. Inilabas ko ang kalidero, at tiningnan ni Bong ang ibaba. Malamang na umakyat ang amoy ngang sinigang na gulaman mula sa pagitan ng takip. Dahil po sa anibersaryo ngang kamatayan ng inyong ina, may natira po ako kaya dinala ko. Sinabi ko na natira, ngunit bagong luto ito. Hindi ko alam kung alam niya iyon. Matagal na tinitigan ni Bong ang kaldero at pagkatapos ay tumingala. Mukhang may sasabihin siya, ngunit isang beses lang siyang umungol at walang lumabas na tunog. Sa halip, lumayo siya ang isang hakbang at sumanyas sa loob ang tindahan. Nangangahulugan iyon na pumasok ako sa tindahan. Punong kagamitan ang dingding, at sa sulok, may isang maliit na mesa at 2 upuan. Sa mesa, may isang basong tuba, local wine, at isang litrato. Mukhang litrato ang kanyang ina. Isang payat at matandang babae na nakangiti sa litrato. Inilagay ni Bong ang kaldero sa mesa at kumuha ng 2 mangkok na palayok earthenware bowl. Sinabi ko, ayos lang po ako, kainin niyo po. Ngunit umiling si Bong at nilagyan ng sabaw ang mangkok at inilagay sa harap ko. Umupo kami ng makaharap, at kumain ng sinigang na gulaman ng walang imik. Tahimik ang loob ng tindahan. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng pagtama ng kutsara at ang tunog ng paglunok ng sabaw. Sumubo si Bong ang isang kutsara ng sabaw at huminto, pagkatapos ay ibinaba ang kutsara. At kinuha ulit, at ibinaba ulit. Nang ibinaba niya ito sa ikatlong pagkakataon, nakita kong namumula ang dulo ng kanyang ilong. Wala akong sinabi. Gusto ko lang nabigyan siya ng oras na makayak. Matagal na,
inubos ni Bong ang sabaw. Habang ibinababa niya ang mangkok, mahina siyang nagsalita, "Salamat." Naramdaman ko na matagal bago lumabas ang salitang iyon sa kanyang lalamunan. Gaano na kaya katagal bago siya magpasalamat sa isang tao? Walang anuman. Sinigang na gulaman lang naman, sabi ko. Ngumiti, at inabot ang aking kamay upang kunin ang mga walang laman na mangkok. Nang oras na iyon, inabot din ni Bong ang kanyang kamay sa parehong mangkok. Ang kanyang malaking daliri ay dumikit sa likod ng aking kamay. Isang maikling pagdampi, kontak, na wala pang isang segundo. Ngunit pareho kaming nanigas. Dali-daling hinawi ni Bong ang kanyang kamay. Ang kanyang upuan ay umatras ng kalahating hakbang, at sinabi niya, "Pasensya na." Ang kanyang boses ay nanginginig. Na para bang isang taong gumawa ng malaking kasalanan, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay sa kanyang tuhod at yumuko. Ang aking puso ay tila huminto rin ng isang beat. Ang init na naiwan sa likod ng aking kamay ay malinaw. Ito ay isang magaspang at makapal na kamay. Ngunit sa susunod na sandali, ito ay mainit. Hindi ko pa alam ang lahat ng dahilan kung bakit siya nagulat ng ganon, kung bakit niya itinuturing na kasalanan ang mismong pagdampi, ngunit nasaktan ako. Ayos lang po, Manong. Nagulat lang po ako sa paglilinis. Sinadya kong makunwari na kalmado. At tumingala si Bong. Mamasa-masa ang kanyang mamata. Hindi ko alam kung dahil umiyak siya o dahil sa nangyari, ngunit ang titik na iyon ay nagtatanong sa akin. Ayos lang po ba? Hindi po ba kayo natatakot? Nakakatakot? Mas mainit pa ang likod ng kamay ng taong ito kaysa sa kamay ng aking asawa na nakasama ko sa loob ng 30 taon, ngunit hindi ko iyon nasabi. Kinuha ko ang mga pinggan at akmang tatayo, nang sinabi ni Bong, "Teka lang po," at binuksan ang drawer ng workbench. Nakita ko ang dose-dose ng mga sako ng patch na nakatambak sa loob ng drawer. Maraming patch na para bang binili ng maramihan sa botika. Sa ibabaw nito, may mga knee brace, heating pad, at joint tape, lahat ay mga bagay na may kaugnayan sa tuhod. Kailan pa niya ito sinimulang kolektahin? May kinuha si Bong sa drawer, huminto, at isinara ulit. Sa halip, kinuha niya ang walang laman na kaldero sa mesa at iniabot sa akin. "Kaldero po. Dalhin niyo na po." Kinuha ko ang kaldero at papalabas na sa tindahan nang narinig ko ang boses ni Bong mula sa likod. "Kung gusto mo." Iyon ulit ang salita niya. Ang parehong tatlong salita na narinig ko sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang iba ang boses. May nanginginig na idinagdag. Naglakad ako sa eskinita at umakyat sa hagdanan ng apartment at nangilo ang aking kaliwang tuhod, ngunit mas malinaw ang init na naiwan sa likod ng aking kamay. Ang magaspang at makapal na daliri na dumampi. Hindi ko maalala kung kailan hinawakan ng aking asawa ang aking kamay sa loob ng 30 taon ng kasal. Ngunit ang taong ito ay humingi ng tawad dahil lamang sa pagdampi ng kamay. Kinagabihan, nakatanggap akong mensahe mula sa aking dating asawa, si Jess. Mensahe: "Minjung, kung may oras ka, makita tayo." May sasabihin ako. Balak kong balewalain, ngunit may dumating pa ulit. May gusto akong sabihin sa iyo ng personal, kaya lumabas ka. Biglang bumaksak ang aking puso. Sa loob ng isang taon matapos ang diborsyo, walang komunikasyon, ngunit bigla siyang gustong makipagkita. Kinabukasan ng gabi, nakasalubong ko si Jess sa supermarket sa harap ng compound habang namimili ako. Nakaupo siya sa bangko sa harap ng supermarket. Malinaw na naghihintay siya sa akin. Tumayo si Jess at nagsalita. "Minjung, hindi ito tonongang pagbati o pagingingang tawat, kundi isang pamilyar na tono." Ang boses na narinig ko sa loob ng 30 taon. "Ano ba ang sasabihin mo?" Maikling tanong ko, at lumapit si Jess ang isang hakbang. Dati, balewala lang iyon, ngunit ngayon, ang isang hakbang na iyon ay nakakairita. Nadadaan lang ako at nakita ko, mukhang nakikipag-ugnayan ka sa may-ari ng hardware store tuwing madaling araw.
Ano ang ginagawa mo sa isang lalaking 49 na hindi pa nakakasal? May umakyat mula sa ilalim ng aking puso. Ang taong nakipakita sa ibang babae sa loob ng 8 taon ay naglakas loob na banggitin si Bong Minjung. Kung hindi ako, sino pa kaya ang makakasama mo? Ano ang ginagawa mo sa edad na ito? Ang masalitang iyon ay tumusok na parang kutsilyo. Sa matang taong ito, ako ba ay isang taong walang makakasama kung hindi siya? Wala akong sinabi at tumalikod. Kahit may sinabi pa si Jess mula sa likod, hindi ko na narinig. Kinabukasan matapos makipagkita sa aking dating asawa, hindi ako nakapaglakad. Marami akong iniisip. Ang masalita ni Jess ay hindi nawala sa aking isip. Kung hindi ako, sino pa kaya ang makakasama mo? Ano ang hinagawa mo sa edad na ito? Ang mga salitang iyon ay umusbong tuwing gigising ako sa umaga at umusbong ulit tuwing matutulog ako. Galit ako at naisip ko, ganoon pala ang pagtingin sa aking ko taong nakasama ko sa loob 30 taon. May karapatan ba akong lumapit sa isang lalaking mas bata sa akin ngang maraming taon? Hindi ba ito makakasama sa kanya? Ang mainiisip na iyon ay pumigil sa akin. Lumipas ang 2 araw, at lumipas ang 3 araw. Sa alas 5 ngang madaling araw, kusang gumising ang aking mga mata, ngunit hindi ako makalabas sa kumot. Binuksan ko lamang ang kurtina upang tignan ang eskinita at pagkatapos ay bumalik sa kumot. Iyon ang ika-4 na madaling araw. Nang tiningnan ko ang eskinita sa pagitan ng kurtina, nakatayo si Bong sa harap ng shutter. Hawak niya ang isang tasang salabat sa isang kamay at ang isa pang kamay ay nakalagay sa bulsang kanyang damit pang trabaho. Nakatingin siya sa dulong eskinita, sa direksyon ng aking apartment. Lumipas ang 5 minuto, hindi gumalaw si Bong. Lumipas ang 10 minuto. Malamang na nawalan na ang usok sa salabat. Tiningnan ni Bong ang tasa at uminom ng isang lagok. At tumingin ulit sa dulong ng eskinita. Pagkalipas ng halos 20 minuto, dahan-dahang lumiko si Bong at pumasok sa tindahan. Parang sa araw-araw ay ganito ang ginagawa niya. Bumaba ang aking puso. Sa 3 araw na hindi ako dumating, araw-araw ba siyang naghihintay sa lugar na iyon sa madaling araw? Naghahanda ngang salabat at tinitingnan ang dulongang eskinita, at kung walang dumating, mag-isa niya itong inayos. Ang taong sinabing hindi lumalabas ng tindahan ng isang hakbang matapos mawala ang kanyang ina ay araw-araw na nakatayo sa harap. Kinagabihan, tumawag si Manang Sun Okay. Minjung, bakit hindi ka lumalabas nitong nga araw na ito? At, ayos lang ba yung maari ngang tindahan? Ang boses ni Manang ay puno ngang pag-alala. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, bumuntong hininga si Manang. Si Jess ay nagsasabingang kung ano-ano sa mga tao sa kapitbahayan. Sabi niya nakita raw niya mismo, at gustong guluhin ng binatang iyon ang kanyang dating asawa. Nanginig ang tasa na hawak ko. Si Jess ay nakakalat ng sismis sa kapitbahayan. Tungkol kay Bong, isang taong walang kasalanan. Kaya nga, nagsalita ako. Sabi ko, anong klaseng salita iyan sa isang anak na mapagmahal filial son? Na hindi kailanman nakipagdati sa loob ng 11 taon dahil sa pag-alaga sa kanyang ina. Sinabi ni Manang Sun Okay na pinigilan niya ito. Ngunit ang tsismis na kumalat sa kapitbahayan ay hindi na may babalik. Minjung, masama ang mukha ni Bong nitong mga araw na ito. Sa loob ng 3 araw, hindi niya kinukuha ang mga delivery package at hindi niya nililinis ang tindahan. Ang binatang iyon ay palaging may hawak na walis. Ang taong palaging may hawak na walis. May nahawakan ako sa mga salitang iyon, ngunit hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng tawag, matagal akong umupo. Si Bong ay nasasaktan dahil kay Jess. Dahil sa pagpunta ko sa harap ng tindahan niya tuwing madaling araw. Dahil sa pagdadala ko ng sinigang na gulaman. Habang lumalapit ako, lalo akong nagiging perwisyo sa taong ito. Kaya hindi na ako dapat pumunta. Kung pupunta pa ako, magiging perwisyo ako sa taong ito. Iyon ang konklusyon ng aking isip.
ngunit hindi sumang-ayon ang aking puso. Kinagabihan, direktang dumating si Jasmine sa bahay. Nang binuksan ko ang pinto, matigas ang mukha ni Jasmine. Hawak niya ang isang paper bag sa kanyang kamay, at pagpasok niya, inilagay niya ito sa mesa. May sasabihin ako. Abalang magtanong ako kung nakakain na siya, nang naksalita si Jasmine. Sabi ni Papa na kita raw niya na gumagala ka sa madaling araw, at kinain mo raw ang may-ari ng hardware store. Pinalaki ni Jess ang kanyang nakita at ipinakalat sa kapitbahayan, at nakarating iyon kay Jasmine. Naging masikip ang aking puso sa salitang kumain ng makasama. Ganun ang pakakasabi sa pagbibigay ng isang mangkok ng sinigang na gulaman. Jasmine, hindi ganun. Anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina kaya nagdala ako ng isang kaldero ng sinigang na gulaman. Kapitbahay lang naman, hindi ba pwedeng gawin iyon? Ma. Naging matigas ang boses ni Jasmine. Ma. Nag-aalala lang ako sa iyo. Paano kung sinasamantala kang isang kakaibang tao? Bakit biglang magiging mabait sa iyo ang isang lalaking 49 na nag-iisa? Dahil sa masalitang iyon, napipi ako. Puno ngang pag-aalala ang mga mata ni Jasmine. Nakita ngang batang ito kung paano ako nag-iisa na nagtiis mula nung bata pa siya. Naalala niya ang mamadaling araw na umiyak ako nang mag-isa sa sala, ang maga-umaga na tinatakpan ko ang aking mamatangang makeup. Hindi siya maniniwala sa masalitang ayos lang. Kapitbahay lang. Jasmine, hindi ako may gusto sa taong iyon. Isang kasinungalingan. Isang pakiramdam na parang hindi, ngunit hindi naman hindi. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon, ngunit sa harap ng aking anak, kailangan kong sabihin na hindi. Matagal na tiningnan ako ni Jasmine at nagsalita. Kung sasabihin mo na hindi, maniniwala ako. Ngunit ma, nag-aalala talaga ako. Paano kung masaktan ka ulit? Ano ang gagawin ko? Ang mga salitang iyon ay mabigat. Ang 32 anyos na anak na babae ay namumula ang mga mata sa pag-aalala para sa kanyang ina. Matapos umalis si Yasmin, matagal akong umupo sa mesa. Binuksan ko ang paper bag na iniwan ni Yasmin at nakita ang isang knewarmer. Mukhang mamahalin. Binili itong batang ito dahil nag-aalala siya sa aking tuhod. Ngunit kasabay ngang pasasalamat sa pag-alala na iyon, naging masikip ang aking dibdib. Isang knee warmer na binili nga. Aking anak. Parehong pag-aalala sa tuhod tulad ng patch at bratse na nakolekta nibong sa drawer. Ngunit bakit ang isa ay pinapayagan at ang isa ay hindi? Lumalim ang gabi. Lumipas ang alas 11, pinatay ko ang ilaw sa sala at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Alas 3 ng madaling araw, sa huli ay bumangon ako at tumayo sa tabi ng bintana. Madilim ang eskinita, at patay din ang ilaw, sa tindahan ni Bong, ang taong natutulog ng mag-isa sa loob. Ang taong hindi kumukuhang ng delivery package at hindi nakwawalis. Kung hindi ako pupunta, mag-iisa ulit ang taong iyon. Ang taong nag-isa sa loob ng higit sa isang taon matapos mawala ang kanyang ina ay nakaroon ng dahilan upang magluto ng salabat sa loob ng isang buwan. At ngayon nawala na rin iyon. Ngunit kung pupunta ako, mas madarakdagan ang sismis sa taong ito. At mag-aalala si Jasmine. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kinabukasan ng umaga, habang papunta ako sa pamilihan, tinawag ako ni Manang Sunoke mula sa harap ng beauty salon. Hinawakan ni Manang ang aking braso at hinila ako papasok sa beauty salon. Minjung, umupo ka. Inilagay ni Manang Sunoke ang kanyang kamay sa aking balikat. Mukhang hindi kumakain ng maayos ang binatang iyon sa hardware store. Parang huminto ang aking hininga. Alam ko na nagiging pakialamera ako. Ngunit Minjung, matapos mawala ang kanyang ina, sa loob ng isang taon, ikaw lamang ang nakita niyang tao, at kung mawawala pa iyon, ano kaya ang mangyayari sa taong iyon? Na masa-masa ang nga mata ni Manang Sunoke. Sa loob ng 30 taon na naninirahan sa kapitbahayan, inobserbahan niya ang binatang iyon. Napakawaawa ngang taong iyon. Nang lumabas ako sa beauty salon,
nanginginig ang aking mga binti. Dumaan ako sa supermarket na sinasabing pamilihan ko, at ang aking mga paa ay patungo sa eskinita. Hindi ako dapat pumunta. Kung pupunta ako, mag-alala ulit si Jasmine, at makakalat ulit si Jess ng chismis. Ngunit hindi huminto ang aking paa. Nakita ko ang dulo ang eskinita. Nakabukas ang shutter, ngunit madilim sa loob. Nakalabas ang mesa, at may isang paper cup na nakalagay dito. Isang malamig na salabat na walang usok. Nang makita ko ang tasa na iyon, may gumuho sa loob ko. Niluto pa rin niya ngayon. Kahit alam niyang hindi ako darating. Pumasok ako ang isang hakbang sa loob ng shutter ng madilim na tindahan. Nakadapa si Bong sa workbench. Tulog ba siya o wala lang lakas? Nakalat ang walang laman na pitsel ng salabat at mga paper cup sa workbench. Manong? Nang tawagin ko, dahan-dahang tumingala si Bong. Maitim ang ilalim ng kanyang mamata. Nang makita niya ako, lumaki ang mga mata ni Bong. Bumukas ang kanyang bibig at sumara ulit, na parabang may gustong sabihin ngunit nilunok. Hindi na po kayo dapat dumating? Nang lumabas ang masalitang iyon mula sa bibig ni Bong, nalaman ko, hindi iyon ang gustong sabihin ng taong ito. Hindi po ba kayo kumakain ng maayos? Nang sinabi ko iyon, dahan-dahang bumangon si Bong mula sa workbench, payat ang kanyang muha. Lahat ng kanyang check bonus ay lumabas, at ang kanyang manggalabi ay nakapira-piraso. Muha itong isang taong hindi kumain o natulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Sino po ang nagsabi? Kumain po ako ng mayos. Nang sabihin ni Bong iyon at tumayo, bigla siyang natumba. Hinawakan niya ang sulok ng workbench, at hirap na hirap siyang humawak. Malinaw na sinungaling ang sinasabi niyang kumain siya ng mayos. Walang pag-aalinlangang lumapit ako ngang isang hakbang. Pagkatapos, biglang lumayo si Bong ng kalahating hakbang. Iyon ulit ang distansya. Iyon ulit ang hindi nakikitang linya. Ang taong ito ay lumalayo sa akin kahit nanginginig ang kanyang katawan. Manong, umupo po kayo. Baka po matumba kayo. Nang itinuro ko ang upuan, nag-atubili si Bong sandali at umupo sa upuan. Kumuha ako ang tubig sa tasa at inilagay sa mesa. Tiningnan ni Bong ang baso ang tubig at dahan-dahang uminom. Bakit po hindi kayo kumain ng maayos? Tanong ko. Matagal na yumuko si Bong at walang sinabi. Ang dalawang kamay niya na nakapatong sa kanyang tuhod ay paulit-ulit na nakukunot at nagbubukas. Matagal na, nagsalita si Bong. Dahil po kay Miss Minjong, hindi po ako makakain. Biglang bumaksak ang aking puso. Miss Minjong, sa unang pakakataon, binanggit niya ang aking pangalan. Hanggang ngayon, hindi niya kailanman binanggit ang aking pangalan, at ang sinasabi niya lang ay kung gusto mo o ayos ka lang po ba? Kaya alam pala niya ang pangalan ko. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Si Manang Sun Oke ang nagsabi. Matagal na. Ang boses ni Bong ay mababa at nanginginig. Patuloy siyang nagsalita habang nakayuko. Nalaman ko matagal na, ngunit hindi ko kailanman nabanggit. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Pula ang kanyang nga mata. Sa mga mata na iyon, tiningnan niya ako at nagsalita, ngunit nagsimulang manginig ang kanyang boses. May gusto akong sabihin kay Miss Minjung, ngunit inakala ko na hindi ko ito kailanman masasabi sa buong buhay ko. Kung gayon, mag-usap tayo ng tapat. Ito ay isang nakakahiya na bagay na hindi ko kailanman nasabi sa kahit sino. Ayos lang ba talaga? Noong panahong iyon, hindi ko alam. Ang nga sasabihin ng taong ito ay babaliktarin ang aking buhay. Ito ay higit sa 20 taon na ang nakalipas. Sa edad na 28, isang beses lang ako nag-date. Ang boses ni Bong ay unti-unting lumalim. Hinila ko ang upuan at lumapit upang makinig. Dahil sa pag-alaga ko sa aking ina, hindi ako makapag-date. Kaya pinakilala akong isang kapatid sa kapitbahayan. Kumain kami ng hapunan at naglakad-lakad, at sinabi niya na ayos lang ako, huminto si Bong at lumunok. Kaya sa unang pagkakataon, lumapit ako sa kanya,
At upang makasama siya sa unang gabi, naligo ako at lumabas, ngunit natakot siya sa akin. Masyadong malaki, sabi niya. Hindi ito tama. Nakakadiri. At umalis siya. Parang huminto ang aking hininga. Ilang segundo ang lumipas bago ko naintindihan kung ano ang sinasabi ng taong ito. Mula nun, naisip ko na hindi ako dapat lumapit sa mga babae. Maring kakaiba ang tunok, ngunit iyon ay naging trauma sa akin. Kaya pala, iyon ang dahilan kung bakit iniwasan niyang hawakan ang aking kamay. Ang dahilan kung bakit humingi siyang tawad nang dumikit ang aming mga kamay. Matapos ang babaeng nakilala niya sa edad na 28 ay umalis, ang taong ito ay nabuhay sa loop ng higit sa 20 taon na ikinahihiya ang kanyang katawan. Kaya ang pag-aalaga sa natakot ako na baka may umalis ulit. Dumaloy ang luha mula sa mata ni Bong. Nang walang tunok, dumaloy ang 2 linya ng luha sa kanyang baba. Gusto ko ring lumapit kay Miss Minjung bilang isang lalaki, ngunit natatakot ako na baka umalis ka rin tulad ng babaeng iyon. Habang nakikinig ako sa makakuntong ito, sa totoo lang, nahiya rin ako at naisip. Ito pala ang pinakdadanan na taong ito sa loop higit sa 20 taon. Ako? Lumabas ang masalita mula sa aking bibig. Hindi ko ito mapigilan. Sa aking dating asawa, matagal na akong hindi naging babae. Tumingala si Bong. Tiningnan niya akong basa ang mamata. Hindi na ako tiningnan ng aking asawa bilang isang babae matapos ang 2 taon ng kasal. Sa edad na ito? Sa mukhang ito? Sino pa kaya ang titingin sa akin bilang isang babae? Ganon din ang naisip ko. Tahimik ang loop ng tindahan. Inabot ko ang aking kamay. Ang 2 kamay ni Bong na nakapatong sa mesa, ang malaki at magaspang na kamay na nakakuyom. Dinakma ko ang kanyang kamao gamit ang aking 2 kamay. Umiglap ang katawan ni Bong. Ang kanyang reflex ay bawiin ang kanyang kamay. Ngunit hindi ko ito binitawan. Ayos lang. Nanginginig ang kamay ni Bong na parang bagyo. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang kamao, at ang malaki at makapal na daliri ay bumukas sa loop ng aking kamay. Maingat, napakaingat, hinawakan ng daliri ang aking kamay, hindi ako aalis. Sa sandaling sinabi ko iyon, naramdaman ko na huminto ang panginginig ni Bong. At nagsimulang manginig ulit, ngunit sa pakakataong ito ay ibang uri ng panginginig. Panginginig na hindi takot, kundi isang bagay na lumuluwak. Na para bang isang pinto na matagal ng sarado ay bumukas ng may ingay. Hindi ko inakala na mararamdaman ko ang panginginig na ganito sa edad na ito. Walang naksalita. Sa ganoong posisyon lamang, kinukumpirma namin ang init ng bawat isa. Oras ito na hindi kailangan ang salita. Matagal na, mahinang naksalita si Bong. Salamat, talaga. At sa aking mamata, napakaganda mo, Miss Minjung. Naramdaman ko na matagal bago lumabas ang salitang iyon sa kanyang lalamunan. Iyon ang unang gabi na binuksan ng taong ito ang pinto na matagal niyang sarado. At ako rin, sa unang pakakataon sa loob ng 30 taon, ay taos-pusong nagsabi ngang aking damdamin bilang isang babae. Mula ng gabing iyon, may nakbago sa aming 2 ni Bong. Kinabukasan ng madaling araw, nang lumabas ako sa eskinita, may salabat sa mesa, pareho lang, ngunit may isang kakaiba. Hindi nagtago si Bong sa loob ng tindahan, kundi nakatayo siya sa harap ng shutter. Nang makita niya ako, tumango siya, at tumango rin ako. Iyon lang, ngunit sa pagitan ng 2 taong umiyak ng makasama kagabi, may isang bagay na nakaintindihan ng walang salita. Habang umiinom kami ng salabat, nakatayo kami ng makatabi sa harap ng shutter. Nakasandal ang aming nalikot at nakatingin sa parehong direksyon, humihina ang kulay ng langit sa madaling araw sa dulong eskinita. Maingat na nagsimulang magsalita si Bong. Kagabi, parang ang dami kong nasabi. Hindi. Nagpapasalamat ako na sinabi mo. Nang sumagot ako, hinawakan ni Bong ang tasang salabat gamit ang kanyang 2 kamay at yumuko.
namumula ulit ang kanyang tainga. Sa loob ng 2 araw matapos iyon, araw-araw kaming nakikita sa parehong oras sa madaling araw. Umiinom kami ng salabat, nag-usap ng 5 o 6 na salita, at umuwi ako. Hindi kami naghawa ng kamay o lumapit sa isa't isa. Parang panaginip lang ang pag-usap namin kagabi. At muling nagbanatili si Bong ng kalahating hakbang. Ngunit ang kaibahan sa dati ay, sa loop ng distansyang iyon, naramdaman ko na hindi takot, kundi pag-ingat. Iyon ang ika-4 na gabi. Habang dumadaan ako sa harap ng tindahan, may narinig akong boses sa loop. Hindi boses ni Bong. Isang mababa at makapal na boses ng lalaki. Ang aking dating asawa, si Jess. Huminto ako. Kalahati lang ang nakabukas na shutter kaya nakita ko ang loop. Si Jess ay nakatayo sa harap ng workbench, at si Bong ay nagayos ng mga kagamitan sa likod ng workbench. Nakita ko ang likod ni Jess, at ang kanyang balikat ay puno ng tensyon. Hoy, ayusin mo na habang mabait pa ako. Hindi magandang tignan na nagbibigay ng pakain ang isang diborsyada sa isang bachelor. Boses iyon ni Jess. Walang sinabi si Bong. Ang kanyang kamay lang na nagayos ang kagamitan ang gumagalaw. Alam ko kung ano ang ginagawangan. Isang lalaking 49 na hindi pa kailanman nakipakita sa babae. Ang babaeng iyon ay asawa ko. Dating asawa. Naging mainit ang aking puso sa masalitang iyon. Ang taong nabuhay sa loob ng 30 taon at nagtago ng 8 taon ay tinatawag pa rin akong asawa ko. Ang aking makakuko ay kumapit sa aking palat. Dahan-dahang tumingala si Bong at tiningnan si Jess. Walang sinabi. Ang katahimikan ay nakakatakot. Sa sandaling iyon, pumasok ako sa ilalim ng shutter. Sino ka para sabihin na asawa ko? Iyon ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Tiningnan ako ni Jess at lumaki ang kanyang mamata. Lumabas din ang bibig ni Bong. Mr. Jess. Sa unang pakakataon, direkta kong tinawag ang aking dating asawa. Hindi ko inakala na manginig ako ganito sa harap niya. Ngunit mas nanginginig ako sa katotohanang si Bong ay nakikinig sa masalitang ito ng mag-isa. Ang bagay na hindi mo kailanman pinansin, ginawa niya sa pamamagitan ng isang patch. Tama na. Tumigas ang mukha ni Jess. May gustong sabihin siya at binuksan ang kanyang bibig, ngunit tiningnan niya kaming dalawa ni Bong at bumuntong hininga. Pagsisisihan mo iyan sa huli. Sa isang salita na iyon, umalis si Jess sa shutter. Lumayo ang kanyang yapak sa eskinita. Hindi kami gumalaw ni Bong hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang yapak. Nang mawala si Jess, saka lang ako huminga. Nanlambot ang aking mabinti kaya sumuporta ako sa workbench. Nakita ko si Bong na lumapit ng kalahating hakbang at huminto. Iyon ulit ang distansya. Ang distansya ngang isang taong gustong lumapit ngunit iniisip na hindi dapat. Manong, dahil po sa akin, nakaroon ng ganoong insidente. Pasensya na. Sabi ko at lumakat patungo sa shutter. Nang oras na iyon, may narinig akong tunog ng pagbagsak ng upuan mula sa likod, at yapak. Mabilis na yapak ang sumunod sa akin. Hinawakan ni Bong ang aking pulso. Huwag po kayong umalis. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kayo po ang una, Miss Minjung. Lumabas ang nanginginig na salita mula sa bibig ni Bong. Ang pagkakaroon ng ganito kagandangang damdamin sa isang tao at ang pagsasabi na huwag kang umalis, lahat po ay unang beses sa akin. Naisip ko na huminto ang aking puso. Hindi binitawan ni Bong ang aking pulso. At ang kanyang kamay ay patuloy na nanginginig. Huminga ng malalim si Bong. At ang kanyang malaking katawan ay lumapit ngang isang hakbang. Niyakap ni Bong ang aking likod. Naramdaman ko na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mabraso. Inilagay niya ito sa aking balikat at pagkatapos ay binaba sa aking likod at sa huli ay huminto sa itaas ng aking baywang at maingat na nagbigay ng lakas. Na para bang natatakot na baka masira, hindi ako makapaniwala na niyayakap ako sa eskinita sa edad na ito. Kahit nahihiya ako,
Hindi ko siya magawang bitawan dahil napakabilis ng tibok ng puso niya. Napakabilis na naririnig ko iyon sa aking tainga. Ang taong ito ay natatakot din at nanginginig, ngunit ayaw niya akong bitawan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatayo. Bahagyang inilayo ako ni Bong at itinuro ang loop ng tindahan. Nangangahulugan iyon na pumasok kami. Pagkapasok namin, naghalikan kami. Ako ang unang humiling. Nahanap kami ng isa't isa at pumasok sa silid sa loop. Nang umakyat ang kamay ni Bong mula sa aking balikat patungo sa tabingang aking leg, naging mabilis ang aking pahinga. Naramdaman ko ang init ng kanyang palat. Nang huminto ang malaki at makapal na kamay sa tabingang aking leg, parang may kuryente na dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ko talaga inakala na mararamdaman ko ulit ang panginginig na ganito sa edad na ito. Narinig ko na naging mabilis din ang pahinga ni Bong. Huminto ang kanyang kamay sa tabi ng aking leg at hindi gumalaw. Kamay ito ang isang taong hindi alam kung magpapatuloy pa o hihinto na. Tumingala ako at tiningnan ang mga mata ni Bong. Nakita ko ang mga mata niya sa pagitan ng kanyang buhok. May tandang pananong sa mga mata na iyon. Ayos lang ba? Hindi ka ba natatakot? Ayos lang. Nang sinabi ko iyon, niyakap ng kamay ni Bong ang aking pisngi. Ang malaki at magaspang na palat ay niyakap ang makabilang pisngi ko. Nanginginig ulit ang kamay na iyon. Huminto ang kamay ni Bong sa aking balikat at ang nanginginig na daliri ay dumikit sa unang butones ng aking kamiseta. Nang oras na iyon, sinabi niya, Miss Minjung, hindi ko pa kailanman naranasan ang ganito sa isang babae. Nanginginig ang dulo nga niyang daliri kaya matagal bago niya mabuksan ang isang butones. Napakalinaw ngang panginginig na iyon kaya inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay. Ayos lang. Dahan-dahan lang. Hindi ko masasabi ang lahat ng nyari ng gabing iyon. Ngunit isang bagay, kakaiba talaga ang katawan ng taong ito. Nagulat ako sa laki. Masyadong malaki. At ang paraan niya ngang pagtrato sa akin ay ang mismong pag-iingat ng isang taong hindi kailanman nakayakap sa isang babae sa buong buhay niya. Naninibago, awkward, at nanginginig, hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang makamay, ngunit ang kagustuhan na huwag akong saktan ay damang-dama sa kanyang buong katawan. Kaya pala nag-isa ang taong ito sa buong buhay niya. Sa katawan na ito, nang ilagay ko ang aking muha sa kanyang malapat na dibdib, lumabas ang mahinang boses mula sa bibig ni Bong. Salamat. Sa isang salita na iyon, parang natunaw ang lahat ng naipon sa loop ng 30 taon. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa kwarto sa loop ng tindahan. Si Bong ay nakayuko at natutulog sa sahig na may isang kumot. Kasama niya ako sa buong gabi, ngunit hiniga niya ako at siya ay natulog sa sahig. Ang kamay ni Bong ay nakalahat sa aking direksyon kahit sa pagtulog. Na parabang ayaw niyang bitawan kahit nakatulog na. Nang tiningnan ko ang kamay na iyon, uminit ang aking puso. Makalipas ang 1 linggo mula ng araw na iyon. Nagkaroon ng tahimik na pagbabago sa aming dalawa ni Bong. Pareho pa rin kaming nakikita tuwing madaling araw upang uminom ng salabat, ngunit ngayon hinawakan na ni Bong ang aking kamay. Hindi lang basta pagdampi ng dulongang daliri habang iniabot ang paper cup sa mesa, kundi pahawak ng aking daliri ngang isang beses at pagkatapos ay bitawan. Iyon ang pinakamagagawa niya, at sapat na iyon para sa akin. Ngunit hindi ko rin naramdaman na panatag ang aking puso. Wala pa akong nasasabi kay Jasmine. Si Jess ay nanatiling tahimik mula noon. Ngunit hindi nawala ang sismis na ikinalat niya sa kapitbahayan. Isang Sabado ngang hapon, dumating si Jasmine sa bahay kasama si Ethan. Pagkabukas ng pinto, niyakap ako ni Ethan na nagsasabing lola. Ang maliliit na brasong 5 taong gulang na apo ay yumakap sa aking mga hita. Si Jasmine ay nakatayo sa likod na may hawak na basket ng grocery at ang kanyang muka ay malambot na. Ma, nagluto ka na ba? May dinala akong ulam.
Mukhang walang espesyal na layunin ang kanyang pagdating. Siguro dumalaw lang para makita ang mukha ko. Naisip ko yon habang niyayakap si Ethan. Nangilo ang aking tuhod, ngunit tiniis ko ang sakit habang niyayakap ang batang ito. Si Jasmine ay nagayos ng nga ulam sa kusina, at ako ay nanonood ng picture book kasama si Ethan sa sala, isang mapayapang hapon. Ngunit tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakatayo si Bong. Hawak niya ang isang plastic bag sa kanyang kamay, at nang makita niya ako, namula ang kanyang tainga at nagsalita. Nahanda akong ilang ulam. Iwan ko lang. Maaga niyang isinara ang tindahan at dumating ng Sabado ngang hapon. Mula nang magbago ang gaming relasyon, paminsan-minsan ay naghahanda si Bong ng ulam. Mga simpleng ulam tulad ng nilagang isda o ginisang munggo. Sabi niya natutunan niya iyon habang nag-aalaga sa kanyang ina. Ngunit ang problema ay nasa kusina si Jasmine. Manong, ngayon po. Nagsisimula na akong magsalita nang narinig ko ang boses ni Jasmine mula sa likod. Ma, sino iyan? Lumabas si Jasmine mula sa kusina at tiningnan ang pinto. Huminto siya nang makita si Bong na nakatayo. Nakatinginan sila. Parang nanigas ang hangin. Iniabot ni Bong ang bag at maikling nagsalita. Ulam po. Iiwan ko lang. Paumanhin po. Pagtalikot niya, tumakbo si Ethan mula sa sala. Manong. Lumaki ang mga mata ni Ethan nang makita si Bong. Malamang nakita niya na dati sa palaruan ng apartment. Paminsan-minsan ay nagwawalis si Bong sa harap ng tindahan at nagbibigay ng candy sa mga batang dumadaan. Hinawakan ni Ethan ang pantalon ni Bong at tumingala at nagsalita. Manong, ang laki ngang kamay mo. Buhatin mo ako. Nagulat si Bong at tiningnan ako. Tiningnan din niya ang mukha ni Jasmine. Mahigpit na nakasara ang labi ni Jasmine. Lumuhod si Bong at tumukma sa antas ng mata ni Ethan at maingat na nagsalita. Dapat mong tanungin ang iyong mama. Lumingon si Ethan kay Jasmine. Ma, pwede po bang buhatin akong manong na ito? Matagal na tiningnan ni Jasmine si Bong. Nakaluhod si Bong at bahagyang nakayuko. Ang kanyang malaking katawan ay nakayuko sa harap ng bata, na tila hindi akma ngunit kakaibang natural. Bahagyang tumango si Jasmine. Inilagay ni Bong ang kanyang makamay sa kilikili ni Ethan at dahan-dahang binuhat siya. Tumawa ang bata nang umangat siya sa era. Ang malaki at makapal na kamay ni Bong ay ligtas na sumusuporta sa katawan ng bata. Hindi siya sanay sa pahawa ng bata, ngunit nakita kong mahigpit niyang hinawakan ang kanyang makamay upang hindi mahulog. Ang taas. Ang manong ay parang langit. Tumawa si Ethan at hinawakan ang ulo ni Bong. May maliit na ngiti na lumitaw sa muka ni Bong. Mahigit 1 buwan ko na siyang nakikita. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganoong ekspresyon. Pinapanot ni Jasmine ang eksena. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi galit, hindi rin ginhawa, kundi isang tingin na parang may huhusgahan. Ibinaba ni Bong si Ethan at tumayo. Inilagay niya ang bag sa istante ngang pinto at nagsalita. Aalis na po ako. Paumanhin po. Yumuko siya at akmang tatalikot nang nagsalita si Jasmine. Teka lang po. Huminto si Bong. Lumabas si Jasmine sa pinto at tumayo sa harap ni Bong. Naramdaman ko na parang naipit ang aking puso. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Jasmine. Ano po ang pangalan ninyo? Matigas ang boses ni Jasmine. Ngunit hindi naman galit. Park Sang-hyun po. Alam niyo po ba na masama ang tuhod ng aking mama? Opo. Nagbibigay po akong patch. Tiningnan ni Jasmine si Bong mula ulo hanggang paa. Ang malinis na jacket na nakasuot sa kanyang damit pang trabaho. Ang malaki at magaspang na kamay. Ang bahagyang nakayukong posisyon. Matagal na tiningnan ni Jasmine at nagsalita. Salamat. Kakainin ko po. Iyon lang. Yumuko si Bong ang isang beses at umalis. Naksara ang pinto. At tiningnan ako ni Jasmine. May gustong sabihin siya ngunit bumalik sa kusina. Ako ay nakatayo sa pinto. Huminga ng maluwag.
Hindi ito ang pinakamasama. Hindi siya sumigaw o nagpapalayas. Hindi nagsalita si Yasmin habang nagayos mga ulam. Si Ethan ay siya na nagtatayong bloke sa sala. Pumasok ako sa kusina at tumayo sa tabi ni Yasmin. Jasmine, ma. Hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ko ngayon, mamaya na tayo mag-usap. Kaya naghintay ako. Pagkatapos ng hapunan at pagpapatulog kay Ethan, umupo si Jasmine sa sofa sa sala. Umupo din ako sa tabi niya. Matagal na kaming walang imik nang nagsalita si Jasmine. Mama, nang buhatin niya si Ethan, nanginginig ang kanyang kamay, tumango ako. Nanginginig ang kamay ni Bong. Mukhang ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ang isang bata. Siguro nga. Pinaglalaruan ni Jasmine ang couch cushion at nag-isip ng matagal at nagsalita. Tumawag si Manang Sunoke. Nagulat ako. Tumawag pala si Manang Sunoke kay Jasmine. Sabi raw niya, yung manong, inalagaan niya raw ang kanyang ina sa loob ng 16 taon mula nung 20 taong gulang pa lang siya. At ikaw ma, gumagala raw sa eskinita tuwing madaling araw dahil hindi ka makatulog. Direkta itong sinabi ni Manang Sunoke kay Jasmine. Ang mga bagay na hindi ko masabi ay sinabi niya para sa akin. Matagal na tiningnan ni Jasmine ang kisama at pagkatapos ay lumingon sa akin. Ma, ako. Nangingini ang boses ni Jasmine. Ayaw ko lang na makita kang umiyak ulit, ma. Nakita ko lahat kung paano ka umupo ng mag-isa sa sala tuwing madaling araw dahil kay Papa. Kung maulit-ulit iyon, hindi ko talaga kakayanin, namula ang mga mata ni Jasmine. Ang 32 anyos na anak na babae ay mahigpit na nakagat ang kanyang labi. Kaya, sinabi kong hindi agad, pero hinawakan ko ang kamay ni Jasmine. Malamig ang kamay ng bata. Jasmine, pasensya na, ma. Alam kong nag-aalala ka, ngunit hindi ko nasabi. Umiling si Jasmine. Walang dapat ikahiya, ma. Alam ko rin kung gaano kakahirap sa loob ng mapanahong iyon. Matagal na makahawak ang kamay ng mag-ina. Narinig ang mahinang pahinga mula sa kwarto kung saan natutulog si Ethan. Tumayo si Jasmine at kinuha ang kanyang bag. Habang isinusuot niya ang kanyang sapatos sa pinto, lumingon siya sa akin. Ma, yung taong iyon. Huminto si Jasmine at nagpatuloy. Nakita ko iyon. Hindi naman siya masamang tao. Halos mapayak ako sa isang salita na iyon. Pinigilan ko. Kung iyak ako sa harap ng aking anak, mag-alala ulit siya, hindi ibig sabihin na ayos na. Hindi pa rin natin alam. Ngunit kung desisyon mo ma, titinan ko pa. Binuksan ni Jasmine ang pinto at bago lumabas, sinabi niya. Sabihin mo sa kanya na mag-ingat siya kapag niyayakap si Ethan. Kung mahulog niya, hindi ko siya palalampasin. Iyon ang pahintulot ni Jasmine. Naksara ang pinto, at sumandal ako sa pinto. Nanlambot ang aking mabinti. Hindi naman siya masamang tao. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking tenga. Matagal na, kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Bong. 2 ring lang at sinagot ni Bong. Miss Minjung, pasensya na po kanina. Bigla po akong dumating. Kawalan pong galang sa inyong anak. Manong, sa unang pagkakataon, binanggit ko ang kanyang pangalan. Naramdaman ko na huminto ang pahinga ni Bong sa kabilang linya. Sabi po ni Jasmine. Salamat, kakainin ko po, di ba? Malaki po iyon sa kanya. Walang tunog sa kabilang linya. At narinig ang mahinang boses. Buti naman po. Salamat po sa pagtawag. Ang masalitang iyon ay tila matagal bago dumaan sa linya ang telepono. Makalipas ang ilang araw mula ng araw na iyon. Mula nang dumalaw si Jasmine, gumaan ang aking puso. Hindi naman sinabi na ayos na, ngunit sapat na sa akin ang salitang titignan ko pa. Alam ko na kung gaano kahalaga na hindi tuluyang isinarangang aking anak ang pinto. Araw-araw kaming nakikita tuwing madaling araw. Uminom kami ngang salabat at kung minsan ay nagbabahagi ngang nilutong sabaw ni Bong.
Umupo kami nang makaharap sa maliit na mesa sa kwarto salop ng tindahan at kumain ng almusal. Nagpatuloy ang ikatlo at ikaapat na umaga, at may kakaiba. Makapareho ang panlasa naming dalawa. Ako ay madalas na nahihiwang ng malalaking piraso ng tokwa tofu sa sinigang, at ganon din si Bong. Pareho kaming naglalagay ng konting asukal sa tortang itlog, at pareho kaming gusto ang atsara fermented kimchi. Isang araw, nang nagluto akong sinigang na munggo, sumubo si Bong ng isang kutsara at huminto. Parahong-paraho ito ng niluluto na aking ina. Naging malambot ang aking puso sa mga salitang iyon. Ang lasa na kinakain niya sa tabi ng kanyang ina sa loob ng 15 taon ay nagawa ko ng hindi sinasadya. Habang kumakain kami ng sabaw, inilagay ni Bong ang isa pang labanos, radish kimchi sa harap ko. O ako ay naglagay ng isa pang kutsara ng kanin sa walang laman na mangkok ni Bong. Ang mga bagay na nakpapalitan ng walang salita ay nagiging natural na. Hindi lang panlasa ang aming makapareho. Si Bong ay isang taong maaga kung gumising tulad ko. At tila inaantok din siya sa 9:00 gabi. Kung binabago ko ang channel habang nanonood ng TV, sinasabi ni Bong, hindi ko rin gusto iyan. At kung lumabas ang malumang kanta sa radyo at sinasabi kong maganda, tumatango din si Bong. Hindi lang pareho ang aming gusto, kundi parang isang tao kami. Sa aking dating asawa na nakasama ko sa loob ng 30 taon, hindi man lang makapareho ang panlasa namin. Ako ay kumakain ng sabaw na walang alat, ngunit si Jess ay gusto ang maalat, at ako ay laging kumakain ng almusal, ngunit sinabi ni Jess na kape lang ang kailangan niya. Sa loob ng 30 taon, sinubukan naming makapareho, ngunit hindi kami nakapareho. Ngunit ang taong ito ay kumakain ng lahat ng dinala ko at ipinapakita ang walang laman na mangkok at nagsasabing salamat. Ito palang ibig sabihin ng magkapareho ang tao. Nalaman ko iyon sa unang pagkakataon sa edad na 58. Isang gabi, maagang isinara ni Bong ang tindahan at umakyat sa aking bahay. Ito ang unang pagkakataon na dumating siya sa aking bahay. Sa harap ngang pinto, ang paraan niya ngang pahuhubat ng sapatos ng maayos ay parang isang estudyante na unang beses sa bahay ngang ibang tao. Ang kanyang malaking katawan ay awkward na nakatayo sa makipot na pinto na nakakatawa ngunit masakit sa puso. Nagluto akong hapunan. Sinigang, tortang itlog, nilagang isda. Umupo kami nang makaharap at kumain, at kakaiba, hindi kami nakakaramdam nga awkwardness kahit walang nagsasalita. Ang tunog ng kutsara, ang tunog ng tinidor na dumidikit sa pinggan ng ulam. Iyon lang. Ngunit sapat na. Pagkatapos kumain, habang nahuhugas akong pinggan, lumapit si Bong at tinuyo ang nga pinggan. Ako ay nahugas at siya ay naktuyo, walang salita na lumalabas. Pagkatapos, sa sandaling iniabot ko ang basang pinggan, nadulas ang aking kamay, at hinawakan ni Bong ang aking pulso. Hinawakan niya ito upang sagipin ang pinggan, wufendun, ngunit ang pinggan ay nahulog na sa lababo. At ang kamay ni Bong lang ang naiwan sa aking pulso. Namumula ang muha ni Bong, na nakahawak sa aking pulso gamit ang basang kamay. Mga mata ito ngang isang taong gustong bitawan ngunit hindi magawa. Ako ang unang lumingon. Tiningnan ko si Bong. Ang ilaw sa kusina ay mainit na kahel. Orange. At sa ilalim ng ilaw na iyon, mamasa-masa ang mamata ng taong ito. Manong. Manong. Po? Ngayon, huwag ka nang umuwi. Nang lumabas ang mga salitang iyon mula sa aking bibig, hindi ko nakilala ang aking sarili. Sa loob ang 30 taon ng kasal, hindi ko kailanman sinabi ang ganitong salita. Huminga ng malalim si Bong. Naging malakas ang kamay na nakahawak sa aking pulso. Ayos lang ba? Tanong ni Bong. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango ako. At niyakap ng malaki at magaspang na palat ang aking pisngi. Ang kamay na iyon ay malamig dahil sa tubig hugas. Ngunit unti-unting umiinit. Mula sa kusina patungo sa sala, mula sa sala patungo sa kwarto. Hinawakan ni Bong ang aking kamay at dahan-dahang lumakat.
Sa bawat hakbang, naging mas malakas ang tibok ng puso niya na dumadaan sa kamay naming makahawak. Kakaiba talaga ang katawan ng taong ito. Ang tibay na nararamdaman ko sa ibabaw ng damit ay naging mas malaki at matigas nang lumapit kami. Nang pumasok ako sa yakap ng isang taong matangkat at malapat ang balikat, naramdaman ko na niyakap ang aking buong katawan. At nagulat ako sa laki. Talagang naintindihan ko kung bakit umalis ang babaeng iyon sa edad na 28. Nagtanong si Bong sa bawat sandali. Ayos lang ba? Hindi ba masakit? Sa tuwing tumatango ako, maingat, napakaingat, lumalapit siya. Naninibago, awkward, at nanginginig, ngunit ang kagustuhan na huwag akong saktan ay damang-dama sa kanyang buong katawan. Sa totoo lang, sa simula ay nahirapan ako. Hindi madaling tanggapin ang laki na iyon. Ngunit napakaingat niya. Kaya ang pag-iingat na iyon ay nakpaluwag sa aking katawan. May naramdaman ako na hindi ko kailanman naramdaman mula sa aking dating asawa. Pagsasaalang-alang, konsiderasyon, ang pakumpirma kung komportable ang kapareha. Ito pala ang kaibahan. Lumipas ang oras at nakapareho kami. Ang katawan din ay nakapareho. Hindi lang panlasa kundi pati ito ay nakapareho. Sa buong buhay ko hindi ko kailanman naramdaman ang ganito. Nalaman ko sa unang pagkakataon sa edad na 58 na ang aking katawan ay kayang makreact ng ganito. Ito ba ang ibig sabihin ng makapareho ng tugma? Chemistry. Pagkatapos, habang isinusuklay ni Bong ang aking buhok, tinanong niya, hindi ba masakit? Ngumiti ako sa tanong na iyon. Ngayon, masaya ako. Salamat. Mahinang nagsalita si Bong. Bakit po? Dahil hindi ka umalis. Nagingilo ang dulongang aking ilong sa isang salita na iyon. Ito ang kinakatakutan ngang taong ito sa loob ng mahigit 20 taon, at ngayong gabi, nawala ang takot na iyon. Kinabukasan ng umaga, ako ang unang gumising at tumayo sa kusina, nagluto ako ng sinigang at kanin. Gumising si Bong at dumating sa kusina, at sumandal siya sa doorframe at matagal akong tiningnan. Bakit ka nakatingin ng walang imik? Ngumiti ako at nagtanong, at yumuko si Bong at nagsalita. Ito ang unang beses. Ang aking babae ay nagluluto ng almusal sa umaga. Sa mga salitang iyon, ibinaba ko ang kutsara at tumayo sa harap ni Bong. Niyakap ko ang kanyang baywang at inilagay ang aking mukha sa kanyang dibdib, isang matigas at mainit na dibdib. Naramdaman ko na muling bumilis ang tibok ng puso na naramdaman ko kagabi. Mari mo bang gawin ito araw-araw? Nang sinabi ko, niyakap ng braso ni Bong ang aking likod. Sa pagkataong ito ay hindi na nangginginig. Hindi na rin awkward. Mula ng kagabi, nagbago na ang kamay ng taong ito. Maingat ngunit may tiwala na kamay. Kamay ito ng isang taong alam na hindi na kailangan pang bitawan. Hindi pa namin alam ang tungkol sa kasal. Hindi pa rin tuluyang nagbabago ang pagtingin ng nga tao sa kapitbahayan, at marami pa kaming tatahakin ni Jasmine. Ngunit ang taong ito ay kasama ko sa pagkain, sa pagtulog, at maging sa aming katawan. May mga taong nakasama mo sa loob ng 30 taon ngunit hindi ka nakapareho, at may mga taong nakapareho kami sa loob lamang ng isang buwan. Nalaman ko iyon sa edad na 58. Sanay akong mag-isa, ngunit hindi ko kailanman gustong mag-isa. Naisip ko na huli na, ngunit dahil sinabi ngang taong nakaupo sa tabi ko ngayon na mas matagal siyang nahintay ng mag-isa, nagpasya akong isipin na hindi ito huli, kundi ang aming pagkakataon na ngayon. Salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Kung mayroon din kayong damdamin na matagal nang pinipigilan, huwag isipin na huli na. Hindi ito huli, kundi ang inyong pagkakataon na ngayon. Sa sandaling ito, baka may naghihintay din sa inyong madaling araw. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring panorin din ang iba pang mga video. Ang like at subscribe at notification settings ay libre. Kung mayroon kayong mga eksena na naiwan sa inyong puso, mangyaring ibahagi sa comment section.
Ang inyong isang salita ay maaring magbigay ng malalim na inspirasyon sa iba.